Sama-sama tayong magiging karakli. Anumang oras posible mag-landfall ang bagyong Emong na ayon sa Pag-asa ay napanatili ang lakas habang papalapit sa kalupaan. Posibleng mag-landfall o dumaan ito malapit sa Western Pangasinan o di kaya sa La Union o Ilocos Sur. State of calamity na sa buong Bataan, Cavite at Pampanga dahil sa mga nagdaang bagyo. Nagdeklara rin ang state of calamity ang 12 lungsod at 31 bayan. Hindi pa man nakakabangon mula sa mga nagdaang bagyo at habagat, ilan sa mga lugar na yan ang inaasahang maaapektuhan din ng bagyong Emong at ng pinalalakas nitong habagat. Habagat na pinalakas ng 2 bagyo ang inaasahang magpapaulan sa maraming lugar sa bansa, kabilang ang Laguna. Sa Calamba, abot bewang na ang baha dahil sa pagtaas ng tubig sa Laguna de Bay. Saksi live si Von Aquino. Von? Lumampas na sa critical level ang antas ng Laguna de Bay at ang epekto nito ramdam na sa ilang bayan at syudad dito sa Laguna. Lumampas na sa critical level ang water level ng Laguna de Bay alas 10 ng umaga kanina. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, umabot na ito sa 12.62 meters. Mas mataas sa 12.50 meters na critical high threshold nito. Kapag ganito, sa assessment ng LLDA, aabutin ng ilang buwan bago ito bumalik sa normal level kahit mabawasan ng pag-ulan. Mag-aalas 6 po ngayong gabi, ganito po yung sitwasyon dito sa Aplaya Baywalk sa Calamba City sa Laguna, kung saan makikita po natin yung tubig ng Laguna de Bay ay narito na po sa Aplaya. Yun nga po pagitan halos hindi na makita dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. At sa kabilangan ng delikadong sitwasyon dito sa Lawa ay nagpatuloy pa rin yung ilang mga mangingisda sa pagpalaot. Kalmado pa naman. Normal lang naman ang sa laot eh. Pag masama ang panahon, nagbabawal lang pag may signal. Bawal na kami lumayag. Medyo tumaas ngayon ang tilapia. Gawa ng masama ang panahon. Pahirapan naman ang paglikas ng ilang residente sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna dahil ayaw nilang iwan ang kanilang bahay. Sa isang village doon, abot paywang na ang lalim ng baha. Nagdulot naman ang mabigat na daloy ng trapiko ang baha sa Main Road, Manila-Calamba Road. Nanatili naman sa 2 evacuation center ang nasa 171 pamilya na nakatira sa tabi ng ilog sa Barangay Parian, Calamba, Laguna. Bagamat humupa na ang baha ang ilan, hindi pa rin muna raw babalik sa kanilang bahay bilang pag-iingat sakaling lumakas muli ang ulan. Bigla po kasing lumakas ang ulan, ay binaha po kami, nabot kami dun sa aming bahay. So, ngayon lang po yung nangyari. Yung sa kabila po, San Cristobal River yon, nanggagaling daw yun sa taas, sa Cavite. Tapos pag malakas ang ulan po doon, dito po ang tuloy. Tapos yung kabilang ilog naman po, yung San Juan River, ang tubig naman po doon ay nanggagaling sa Batangas. Pag malakas ang ulan po, dito rin po ang tuloy. Kaya pag nagsalubong yan, wala na po, baha na. Sa Paete, Laguna, pumasok na sa Manila East Road National Highway ang tubig ng Laguna Lake, kaya naman nahirapang makaraan ang mga motorista. Nanawagan ng lokal na pamahalaan sa mga nakatira sa mababang lugar na lumikas na. Nagsagawa ng forced evacuation sa Zone 2 cluster area sa Barangay GSIS San Pedro City, Laguna. Dahil sa antas ng lawa, mariing hinihikayat ng LLDA ang mga residente sa lakeshore at flood-prone communities na maghanda para sa posibleng evacuation. Pinapayuhan din nila ang mga LGU at DRRMO na i-activate ang kanilang contingency plans at makipag-ugnayan sa LLDA at iba pang concerned agencies. Mapit ang paa. Buwis buhay ang pagtawid ng mga residente sa Liliw, Laguna sa gitna ng rumaragasang ilog. Halos di na makita ang tulay na kahoy sa taas at bilis ng agos ng tubig kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ganyan din ang peligrong sinuong ng mga tumatawid sa maliit na tulay sa bayan ng Fami. Tumulong na mga pulis para tiyaking makatawid sila ng ligtas. Sa bayan naman ng Mabitak, mistulang ilog na ang kalsada dahil sa baha. Pahirapan ang biyahe at may tumirik ng mga sasakyan. Patuloy na nakamonitor ang MDRRMO ng Mabitak.
Tina, sa mga oras na ito ay tumila ng ulan dito sa Calambano pero lumakas yung hangin. Panalangin nga ng ating mga kababayan dito, sana wag nang lumakas yung ulan ngayong gabi para makauwi na sila sa kanilang mga bahay. Karamihan kasi doon sa mga binahang lugar ay humupa na. Dito naman sa Aplaya, hindi naman tumaas yung tubig kumpara kaninang hapon. At live mula rito sa Calamba City sa Laguna para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Bago sa saksi, isang patay sa landslide sa boundary ng Silang Cavite at Tagaytay City kaninang umaga. Ayon kay Tagaytay City Mayor Brent Tolentino, natabunan ng gumuhong lupa at pader ang construction barracks sa Barangay Iruhin West. Patuloy ang search and rescue operation sa 2 pang nawawala. Nagpapagaling naman sa ospital ang isang nasagip. Nakataas na sa wind signal number 4 ang ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Hindi rin bababa sa 10 bayan sa Pangasinan ang isinailalim na sa state of calamity. Saksi live si John Consulta. John? Tina, todo paghahanda na nga ang sinasagawa ng Narvacan LGU dito yan sa Ilocos Sur, lalo pat nakataas na ang storm signal number 3 sa malaking bahagi ng probinsya. Nagbabayanihan ng mga residente sa Barangay Pantok, Narvacan, Ilocos Sur para maisalba mga bahay na nanganganib na masira ng bagyo. Bayanihan na ang ilang mga residente, NGOs, AFP, mga tawa ng barangay at LGU sa Narvacan, Ilocos Sur para sa sandbagging activities at paggawa ng mga gabion basket o hugis cube na cyclone wire na pinupuno ng mga malalaking bato. Porsigido kasi silang maisalba ang ilan sa mga bahay sa coastal area na nanganganib ng gumuho dahil kinakain na ng alon ang lupa sa ilalim nito. Pangamba nila, baka ang storm surge at malalaking alon na dala ng bagyong Emong magdulot ng problema sa mga residente rito. Pakiusap ng Narvacan LGU, sana ay ituloy na ang paggawa ng seawall na sinimulang itayo noong 2019. Yung nakalipas na bagyo, hindi yung dante, sir, yung nauna. Krising. Hindi pa natibag ito, sir. Saka lang natibag ito na nagkaroon ng habagat. Tapos nung kasagsagan ng bagyo, hindi natibag ito. Yung lang habagat ang nagpatibag sa amin. Ang ginagawa namin ngayon, sir, nagsasandbagging, naglalagay ng boulders at saka gabion basket kasi malaki na yung tibak ng buhangin. Pinagsabihan ko na, sir, yung mga kabarangay ko, lalo na yung mga nandito sa tabi ng dagat, mag-evacuate na sila. Sana sa national, sana tulungan kami na maayos na yung seawall kasi talaga yun ang pinakamalaking problema namin. Kung baka may time na yung mga ngayon isolated, baka magiging island na yun. Nag-ikot ang mga opisyal at tauhan ng Narvacan LGU para paalalahanan ang mga residente na mag-charge na ng kanilang mga cellphone, power bank at flashlight. Namigay na rin ng mga hygiene kit, relief goods at pagkain ng LGU sa mga evacuees na inilikas mula sa mga low-lying areas. Sa La Union, nagpulong ang PDRRMO, Coast Guard, PNP, Air Force at Provincial Government para ikasa ang mga final preparations sa inaasahang epekto ng bagyong Emo. We are taking all the precautions necessary, definitely with the evacuation centers, repositioning, pati logistical support nila. I am trying to make sure that the support that they need is present. Sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, itinaas na ang signal number 4 sa ilang bahagi ng La Union, Ilocos Sur at Pangasinan. Sa Pangasinan, di bababa sa 10 lugar ang nagdeklara ng state of calamity, kabilang ang Mangaldan. 30 barangay roon ang binaha dahil sa pag-apaw ng mga creek. Pinakaapektado ang barangay Anolid kung saan mahigit 1,000 bahay ang pinasok ng baha. Problema ang maitim, marumi at nangangamoy na tubig. Lalo sa mga may anak gaya ni Mary Rose. Baka magkalito sila. Namahagi naman ng food packs ang barangay sa mga apektadong residente. May mga gamot po doon sa barangay kung may kailangan po sila, nandun lang po kami. State of calamity na rin sa Calasiao. Mahigit 500 residente ang nananatili sa evacuation center. As of yesterday po, lahat po ng 24 barangays po ng ating bayan ay meron na pong reported flooding. Although 18 po dito ang merong malubhang pagbaha sa kanilang area, umaabot po hanggang lagpas taong level. Sa buong Pangasinan, mahigit 5,000 na ang mga residenteng inilikas sa iba't ibang evacuation center. Pati ang evacuation center sa Barangay Maluwid sa Dagupan City, inaabot ng baha.
Ilang evacuee ang inilipat sa second floor. Nagkakasakit na ang ilang evacuee. Nagkakawa na po yung mga bata po ng ubo, sipon po. Sapat naman daw ang gamot mula sa barangay at City Health Office para sa mga evacuee. Patuloy rin ang forced evacuation dahil sa bagyong Emo. Mas lalo pang lalakas yung hangin kaya kailangan nating ilabas yung ating mga tao. Pasado alas 7 ng gabi nang huminto na nga itong mga residente at volunteers sa paggawa ng mga gabion na baskets at maasa na lang sila na yung kanilang mga nagawa sa nakalipas na 2 araw ng mga barriers ay magiging sapat para masalag ang mga inaasahang malalaking alon na dala ng bagyong Emong sa oras na lumapit ito sa probinsya mamayang madaling araw. Live mula rito sa Narvacan, Ilocos Sur, ako si John Consulta, ang inyong naging saksi. Napanatili ng bagyong Emong ang lakas nito habang nagbabadyang maglandfall sa western Pangasinan. As of 8 p.m., nakataas ang signal number 4 sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union, at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 3 sa southern portion ng Ilocos Norte, iba pang bahagi ng Ilocos Sur, iba pang bahagi ng La Union, northern and western portions ng Pangasinan, Abra, western portion ng Mountain Province, at western portion ng Benguet. Signal number 2 naman sa iba pang bahagi ng Ilocos Norte, iba pang bahagi ng Pangasinan, Apayao, Kalinga, iba pang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, iba pang bahagi ng Benguet, Babuyan Islands, northern and western portions ng mainland Cagayan, western portion ng Nueva Vizcaya, at northern portion ng Zambales. Habang signal number 1 sa Batanes, iba pang bahagi ng Cagayan, western and central portions ng Isabela, Quirino, iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya, iba pang bahagi ng Zambales, northern portion ng Bataan, Tarlac, northern portion ng Pampanga, at western and central portions ng Nueva Ecija. May banta rin ng storm surge na 1 hanggang 3 metro ang taas sa ilang baybayin ng northern Luzon. Huling namataan ang mata ng bagyong Emong sa dagat na sakop ng Burgos, Pangasinan. May lakas ito ng hanging aabot sa 120 km per hour at bugsong aabot sa 165 km per hour. Mabagal ang kilos nito, pasilangan. Base sa forecast track ng Pag-asa, posible itong maglandfall o lumapit sa western Pangasinan anumang oras mula ngayon. Posible ring maglandfall ang bagyo sa La Union o Ilocos Sur ngayong gabi o bukas ng umaga. Saka nito tatawirin ang kabundukan ng northern Luzon palabas sa Babuyan Channel. Kikilos ang bagyo pa northeast at posibleng daanan ang Babuyan Islands bukas ng tanghali o hapon. Inaasahang daraan din ito malapit sa Batanes bukas ng hapon o gabi. Ang LPA na nasa labas ng PAR, lumakas pa bilang tropical storm na may international name na Crossa. Patuloy namang hinahatak ng bagyong Emong at bagyong Dante na nakalabas na ng PAR kaninang hapon ang habagat na nakaapekto ngayon sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, matitinding buhos pa rin ang ulan ang asahan sa Ilocos Region at bahagi ng Cordillera bukas. Malalakas din ang ulan sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Kalat-Kalat sa Bicol Region. Magpapatuloy yan sa hapon o gabi at may malalakas pa ring ulan, lalo sa western sections ng Luzon. Sa Metro Manila, pabugso-bugso ang ulan sa ilang lungsod. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at Mindanao, gaya sa Panay Island, Negros Island Region, ilang bahagi ng Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Sinagip sa Batangas City ang mag-asawang sakay ng e-bike na tinangay habang tinatawid ang isang spillway. Maingat ding tinawid ng ilang naulila ang umaapaw na spillway habang buhat ang isang kabaong. Saksi si June Veneracion. Dahan-dahan at maingat itinawid ng mga lalaking ito ang umaapaw na spillway sa Laurel, Batangas habang buhat ang isang kabaong. Kasunod nilang naglalakad ang mga kamag-anak at mga nakikiramay. Hindi nagpatinag sa malakas na ulan at ragasaan ng tubig para lamang maihatid sa sementeryo ang mahal sa buhay. Naawa ko kami sa kanila dahil kahit lakas ng baha ng ulan at baha, pinipilit pa rin nilang libing ng kanilang mga kabag-anak. Ang spillway ang pinakamalapit at daanan papuntang sementeryo.
Kita nyo naman kung gaano kalakas yung agos ng ilog dito sa ibabaw ng spillway. Ganyan yung sinuong ng mga nakipaglibing kaninang umaga. Pero para sa mga otoridad, lubhang napakadelikado ng kanilang ginawa. Kaya simula ngayong araw ay mas hinigpitan na nila ang pagbabantay dito sa spillway. Bantay sarado ito ng Coast Guard. Kasama nila nagmo-monitor ang ilang pulis at mga taga Bureau of Fire Protection. Taas-baba naman ang baha sa mga kalsada sa bayan ng Lemery, lalo na sa kalsada papuntang munisipyo. Wala hong tigil ang ulan. Tayo naman po ay wala din hong tigil sa paglilinis. Binahari ng diversion road at ang daanan sa barangay Palanas papasok sa Lemery Town. Pero nadaraanan na ito ng mga sasakyan. Kaninang umaga, malalim din ang baha sa bypass road. Ang ilang sasakyang nilusong ang baha, di na nakayanan ng taas ng tubig. Gaya ni RJ na nagmamadaling umuwi para alalayan ang mga magulang. Malakas yung alon sa amin Kung mag-aano sa kanila tutulong po lumikas Mahigit 400 pamilya ang nagsilika sa buong bayan. Karamihan nakatira sa mga coastal barangay. Mula nung madaling araw, paglakas ng ulan, dumami na yung mga nag-evacuate namin mga kababayan. May mga gumuho namang lupa sa tabi ng kalsada sa may National Highway sa Talisay, Batangas. Pansamantalang isinara ang isa sa 2 lane ng kalsada para sa seguridad ng mga motorista. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ang tabing kalsada. Yun! Dali! Hindi marunong ng mga yung lalaki. Tinangay at tumaob naman ang isang e-bike sa barangay Malitang, Batangas City habang tinatawid ang isang spillway kaninang umaga. Tulong-tulong ang mga residente sa pagligtas sa mag-asawang sakay nito. Ligtas silang naiahon. Kahapon naman, natagpuan ng mga otoridad ang isang palutang-lutang na katawan sa katubigang sakop ng Batangas City. Matindi ang baha sa highway sa Calapan Oriental, Mindoro na nagbistulang ilog kaninang umaga. Dahil sa halos abot tuhod na baha, stranded ang mga tao at sasakyan. Din ng tubig pati ang Bukayaw National High School. Damay ang 12 classroom, mga upuan, ilan sa mga gamit ng mga guro at mga office sa paaralan. Pilit ding sinuong ng mga rescuer ang abot tuhod na baha sa barangay Labasan sa bayan ng Bungabong kaninang madaling araw. Sa bayan ng Baco, buwis-buhay ang pagsagip sa 5 individual, kabilang ang 3 bata. Hanggang dibdib ang baha roon. Gamit ang isang lubid, tulong-tulong ang mga rescuer para di matangay ng rumaragas ang baha. Ang isa sa mga igilikas, isinakay sa likod ng isa sa mga rescuer habang tinatawid ang baha. Forced evacuation naman ang ipinatupad sa Sitio Pulong Bagto, Barangay Balansay sa Mamburao Occidental, Mindoro. Isang bangka naman sa Mamburao River ang tulong-tulong na itinali ng mga otoridad para hindi anurin. Kasunod ng pagpalo sa critical level ng tubig sa Mamburao River. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Nakatikim din ng hagupit ng habagat ang lalawigan ng Bataan. Mula sa Balanga City, saksi live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Tina, patuloy nga ang paghahanap ng mga otoridad sa 3 taong gulang na batang lalaking pinaniniwalaang tinangay ng malakas na agos sa Dinalupian, Bataan. Tuluyang bumigay ang isang dike sa tabing ilog ng Barangay Tuyo sa Balanga, Bataan. Yan ay matapos mapaulat na may tagas na ang istruktura. Noong July 22, umaga pa lang tumawag ho yung residente rito na meron nga daw naglilik yung dike. Nagpadala ako ng 2 dump truck na panambak, nag-sandbagging kami. Ang bandang hapon, alas 3, lahat ng sandbagging na ginagawa namin dito, inano na po niya, winas out na. Wala namang seryosong nasaktan maliban sa ilang galos na tinamo ng mga tanod. Nailikas na rin ang mga residente bago bumigay ang dike. Kanina, dumating ang mga kawani ng DPWH Bataan para agad lagyan ng pansamantalang pangharang sa nasirang dike.
Sa Dinalupian, Bataan naman, sinuyod ng mga taga-barangay tubo-tubo ang ilog na ito sa pag-asang matagpuan ang nawawalang kapitbahay na 3 taong gulang lang. Hindi sila natinag ng tuloy-tuloy na pag-ulan at malakas na agos. Malaking tulong po sa amin yun, yung makita lang yung anak ko. Napakalaki po. Malayo na po narating namin mag-asawa. Nagbabaka sakali kami na tagilid-gilid makita namin pero wala. Masakit po sa akin yun. Dahil sa akin po siya nanggaling. Sa akin ko po siya, pinalaki ko po siya hanggang ganun. Hindi ko po in-expect na magte-3, iwanan niya po ako. Pero hindi ko po siya pinabayaan. Alas 10 ng umaga nitong Martes, napansing wala na sa kanyang higaan sa bahay ang batang si Jules, na nung unay inakalang natutulog pa. Suspecha ng ina, posibleng sumunod siya sa mga kapatid na naligo sa ilog. Nagdahanda po siya lumabas dito. Baka po doon siya lumusot sa mayero. Sinundan niya po yata yung mga kamukuya niya. Yun. Baka po natangay na po siya ng agos. Ang bidyong ito ay kuha kay Jules 1 linggo bago ang kanyang 3 kaarawan kahapon. Nagyayaya na po siya ng dahil birthday niya po nung kinabukasan eh. Ang sabi ko naman sa kanya, mamayang konti kasi hindi tayo makakadaan doon sa daanan, lubog ng baha. Mula nang mawala ay wala nang humpay sa paghahanap ang mga taga-barangay at Dinalupihan Police. Inabisuhan na rin ang mga karatig barangay. Ang takbo kasi ng tubig na to, na umaagos na to, is yung barangay Saging, JC Payumo, barangay Luwakan. Ang tuloy po nito is Sunglis, Hermosa, Bataan. Samantala, nananawagan naman ang mga magulang ng nawawalang bata kung saan raw ay tigilan na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng kanilang anak pagkat hindi raw ito nakakatulong sa ngayon mabigat ng sitwasyon. Live mula dito sa Balanga, Bataan, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi! Gumamit na ng bangka para mailikas ang ilang residente ng Kalumpit sa Bulacan kung saan patuloy pa rin ang pag-ulan. Ang kanilang alkalde, inula naman ng batikos dahil sa tila promo na selfie sa baha kapalit ng ayuda. Saksi live si JP Soriano. JP? Pero Tina, sa mga oras na ito ay bahagyang tumila ang ulan dito sa ating kinalalagyan sa Kalumpit, Bulacan. Pero gaya nga ng iyong nabanggit, halos buong gabi wala pong patid ang pag-uulan dito sa malaking bahagi ng Kalumpit, pati na rin po sa iba't ibang bayan dito sa Bulacan. At bago niyan, Tina, nagpunta na rin po sa mga evacuation center dito sa Barangay May Sulaw ang mga pamilyang nakatira sa mga lubog na bahagi ng barangay. At kanina nga, Tina, nasilip natin ang ilan sa mga barangay na yan at nakita ang kanilang sitwasyon na lubog sa baha. Lulubog na raw kami kapag itinuloy pa namin ang paglalakad papasok sa loobang bahagi ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan ayon sa residenteng si George. Ilang dekada na raw binabaha ang kanilang lugar pero tila mas pinalala raw ang baha ngayong habagat at dikit-dikit na bagyo. Mga kapuso, mag-aalas 2 ng hapon, narito po tayo ngayon sa isang bahagi ng bagong baryo, Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan, kung saan nakikita nyo ang lalim pa rin ng tubig. Sir, doon hanggang lagpas tao na doon, no? Lagpas ng tao na po yung lalim ng baha doon. Taon-taon naman daw binabaha rito, pero ngayong taon, mas malalim daw at tila mas tatagal pa ang pagbaha. Wala po kami nilipatan, sir. Kaya po, evacuation lang po kami. Paglipat ng GMA Integrated News Team sa Sitio Nabong, Barangay May Sulaw sa Kalumpit pa rin, abot leeg na ang baha. Delikado ng lusungin kaya bangka na ang gamit ng mga residente. Ngayon po masyadong malaki eh. Hindi na po mapigilan yung tubig. Sakay ng bangka, sinuyod namin ng Sitio Nabong. Ang mga bahay tila inilubog na sa dagat. Ang kotseng ito hindi na naialis ng may-ari bago umapaw ang tubig. May ilang di na makaalis ng bahay, gaya ni Elmer, dahil hindi maiwan ang aso. Nagangatlaan ako ng pinaglagyan ba ng pinturang ganyan, nilagay ko doon sa ilalim ng ano ko para lang umangat ng bagya yung inihigan ko. Kung si Elmer hindi iniwan ng aso, may ilan na nasa loob ng kulungan sa gitna ng baha. Ang mga pamilyang lumikas na sa evacuation center bago mapuntahan, kailangan ng bangka
dahil gadibdib na rin ang tubig. Sabi po, magagawa nila ng paraan. Hanggang ngayon po, di naman po nila nagagawa ng paraan. Maraming beses na ba pinangako yan? Marami na pong beses na pinangako yan. Lala pong natutupad. Hindi man totally matanggal ang tubig, kahit mabawasan lang, okay na kami doon. Lubog na nga sa baha, nag-viral pa sa social media ang tila promo na post ng mayor ng Kalumpit matapos hikayatin ang mga constituents na mag-selfie sa baha para masama sa raffle ng ayuda. Pero paliwanag ng mayor ng Kalumpit, hindi naman daw nila pinabayaan ang mga pamilyang inilikas sa mga evacuation centers. Bago po kami mag-iayuda ay una po namin pinuntahan ang mga evacuated centers po namin. So meron po kami 43,000 families na affected. Inaabot po namin ng personal na ang aming relief goods sa aming mga binahang mga kababayan. Ito pong iayuda na ito, syempre po sa Facebook po namin pinost para lang din po maiwasan yung mga scammers po. Basta calamity kasi, pagtutulong ka, it must be based on empathy, compassion, and equity. Yung lahat, as much as possible, matulungan mo. Making it a game of chance and making it a competition removes all three components from the propriety of helping people during a time of crisis. Ang ayuda naman mula sa DSWD dumating na sa barangay at naipamigay na sa mga pamilyang apektado. Ang ibang mga residente nagbayanihan at nagluto ng ulam at kanin para ipamigay sa mga kapitbahay. Sa iba pang bayan gaya sa Bulacan, lubog din sa baha ang ilang bahagi. Baha pa rin sa iba pang bahagi ng Bulacan, gaya sa Giginto kung saan abot hita ang tubig. Sa Malolos, umaaray naman ang ilang tricycle driver dahil sa tumal ng pasada. Sa ulat ng PDRRMO, 21 barangay doon apektado ng bahang 1 hanggang 3 talampakan ang lalim. At ina mga kapuso, dahil nga po nasa ilalim na ng state of calamity ang bayan ng Kalumpit, ay nakamonitor po ang LGU sa lagay ng mga bahang barangay, lalo na po ng mga apektadong residente. At live mula sa Kalumpit, Bulacan, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nakataas ang storm surge warning o daluyong sa buong lalawigan ng Zambales. Pangamba ng lokal na pamahalaan, mahihirapan silang ayusin ang pinsala sa kalsada bunsod ng malalaki at malalakas na alon. Saksi live si Darlene Kai. Darlene? Buong araw na pabugso-bugso yung malakas na ulan na sinasabayan ng malakas sa hangin dito sa bayan ng San Antonio at iba pang bayan ng Zambales. Kaya bumaha sa ilang lugar at may nasira ring bahagi ng kalsada. Itinaas ng PAGASA ang storm surge warning sa buong Zambales. Mabagsik ang mga alon, lalo rito sa bahagi ng karagatang sakop ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Antonio. Noong nakaraang linggo pa ganyan ang sitwasyon dito. Kapag ganitong may bagyo na pinalalakas pa ng habagat tulad ng nakikita nyo ay malalaki at malalakas yung hampas ng mga alon. Yan yung sumira dito sa bahagi ng Coastal Road sa Barangay San Miguel. Sabi ng mga nakausap naming kawani ng barangay, mahihirapan daw itong ayusin dahil nagpapatuloy pa rin yung bagyo. Sa ngayon, pansamantala munang isinara ng barangay ang bahaging ito ng kalsada. Baha naman ang problema rito sa Barangay San Nicolas sa may kalapit na ilog. Pinasok ng tubig ang gawaan ng hollow blocks kung saan nagtatrabaho at stay-in si Joey. Wala nang ang kita dahil tigil trabaho, sinira pa raw ng bagyo ang bubong nila. Dahil po sa lakas ng bagyo, takbo ako dyan sa may malaking bahay. Siyempre ma'am, hindi ka makatulog dahil siyempre lilipakin po ng hangin sa bubong. Minsan, umuwi na lang sa kamag-anak. Sa Olongapo, tumaas ang level ng tubig dahil ilang araw nang umuulan na sinabayan pa ng high tide. Parang basin kasi yung Olongapo City, no? Plus may mga barangays tayo na medyo mas mababa sa sea level siya. Naawa lang po ako sa sarili ko po. Kasi nga, apo ko po yan disabled. Kailangan po siyempre ng pagkain. Minsan nanghihingi, wala po Wala, nananawagan lang po ako na kahit konting tulong lang po. Kasi para po masurvive po yung pangailangan namin sa araw-araw. Tuloy-tuloy daw na namamahagi ng relief packs ang LGU. Nakahanda raw ang LGU na rumesponde sakaling lumala pa ang sama ng panahon.
Kanina dito sa gymnasium o youth center ng San Antonio, pansamantalang nananatili yung mahigit 100 evacuees. Ilan lang yan doon sa mahigit 300 o halos 300 residenteng lumikas mula sa iba't ibang parte ng bayan. Inirerekomenda daw ng LGU na wag muna silang umuwi sa kanilang tahanan habang binabantayan pa yung magiging epekto nitong bagyo. Live mula rito sa San Antonio, Zambales, ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News, ang inyong saksi. Pinapa-update ni Pangulong Bongbong Marcos ang Flood Control Master Plan ng DPWH. Ang ilang nasalanta ng baha sa Rizal, nakauwi na sa kanilang tirahan. Pero pinoproblema naman ang kawalan ng kita, pambili ng pagkain at pampaayos ng bahay. Saksi si Ivan Mayrina. Natarantat na kumahog ang mga residente sa Barangay San Jose, Antipolo, Rizal, mag-aalas 8 kagabi. Paglipas sa ilang segundo, rumagasan ang baha. Sa lakas ng daloy ng tubig, nagbistulang ilog ang mga kalsada. Walang naitalang na sugatan pero pinasok ng tubig ang mga bahay. Yung iba po, medyo nag-iba po yung bahay nila, yung mga sasakyan, naapektuhan din po. Tinangay din po yung mga motor. Yan, napakalalim na dito sa amin. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay San Jose, umagos ang baha galing sa kalapit na subdivision matapos bumigay ang pumapagit ng pader ng isang private property. Plano ng barangay na makipagpulong sa kinatawan ng dalawang subdivision at sa may-ari ng private property para matugunan at hindi na maulit ang ganitong pagbaha sa lugar. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng kinatawan ng kalapit na barangay at ang may-ari ng private property. Sa bayan ng Rodriguez, putik at mga basang gamit ang dinata ng pamilya ni Rosemary pag-uwi mula evacuation center. Pinagtitiisan muna nilang hilaw na saging para malam na ng tiyan. Wala na po kaming kakainin po. Iniisip po namin paano kami kakain po. Gutom din po yung mga bata. Ayon sa mga residente sa kasagsagan ng malakas sa ulan at mabilis sa pagtaas ng tubig noong Lunes ng gabi, nawasak ang bahaging ito ng riprap ng pinapagawang flood control project ng DPWH. Kagagawa lang po niyan talaga. Nagkampante po kami. Sabi nga namin, ano ba nangyari dyan sa tinipid ba? Bukod sa kawalan ng kita, problema rin ni Delia ang pagpagawa ng kanilang bahay sa San Mateo. Lalo't rumupok ang mga kahoy na nababad sa tubig. Wala na. 5 piso na lang natitira. Kaya sa iniisip ko, sabi ko, Diyos, saan na naman tayo kukuha ng panggastos natin bukas. Kinakabahan pa rin ako. Lalo na sa gabi, hindi ko makatulog. Kasi sabi ko, umuulan na naman. Sabi ko, iniisip ko, sabi ko, baka bumahan na naman. Natagpuan naman sa ilog ng San Mateo ngayong hapon ang labi ng 67-year-old na lalaki tinangay na malakas sa agos ng tubig sa bayan ng Rodriguez. Sakay ng motorsiklo ang biktima nitong Lunes habang tinatawid ang isang creek nang tangayin siya ng tubig. Sa San Mateo nang umusta ng libu-libong evacuees si Pangulong Bongbong Marcos kanina. Una sa Mali Elementary School kung saan lumikas sa mahigit 500 pamilya. At pangalawa sa Santa Ana Covered Court na may halos 500 pamilya rin. Pinangasiwaan ng Pangulong pamamigay ng food packs, hygiene kits, sleeping kits at water filtration kits. Namahagi rin ng bagong lutong pagkain sa mga evacuee. Bukod sa mga pangunahing pangangailangan, mahigpit ding bilin ng Pangulo na bantayan ang kalusugan ng mga nilikas. We are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Pagkatapos ay humingi ng update sa sitwasyon ng Pangulo mula sa kanyang gabinete. Pagdidiin niya sa kanila, dapat laging handa at asahan ang ganitong pagsusungit ng panahon. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. At mangyayari ito, sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin, 100 pa ito na dadating. Pinagde-deploy rin ng Pangulo ang AFP, PNP, Coast Guard at BFP na mga tutulong sa mga apektado ng masamang panahon. Tuloy rin anya dapat ng clearing sa mga kalsada at pagpapagana sa mga pumping station at floodgate ng MMDA at DPWH. Pinapa-update din ang flood control master plan ng DPWH.
Matindi ang epekto ng magkakasunod na sama ng panahon sa agrikultura. Ramdam na ito sa mga pamilihan. Sa Balintawak Market, kung hindi nagmahal, kakaunti ang supply ng gulay. Nung hindi pa po dumarating yung bagyo natin, mas mura po. Kaysa sa ngayon po, doble po kasi yung presyo. Sa Marikina Public Market, tumaas ang presyo ng isda. Wala rin dumating na supply ng ilang isda tulad ng lapu-lapot at alumahan ngayong araw. Walang gaanong bumiyahe doon sa walang umalaot ba dahil sa malakas yung alon. Sa bigas, sa gulay, marami tayong supply. Kung merong man mga pagtaas, hindi yan dapat aabot ng hanggang 10%. Tiniyak naman ng National Food Authority na sapat ang supply ng bigas. Utos din ng Pangulo na mas paigtingin pa ang price monitoring upang maiwasan ang pag-abuso sa presyo, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Halos 600,000 residente sa buong probinsya ng Pampanga ang apektado ng baha. Sa bayan ng Lubao, pinangangambahan ng posibleng malawakang pagbaha kung tuluyang masira ang dike na unti-unting kinakain ng rumaragasang tubig. Saksi si Rafi Tima. Ilang pulgada na lang babagsak na sa Porac River ang tindahang ito na nakatayo sa ibabaw ng Santo Cristo Dam Dike. Kinain na kasi ng malakas na ragasan ng tubig ang bahaging ito ng dike. Ilang araw na raw napapansin ng residenteng si Maribel ang unti-unting pagguho ng dike sa tapat mismo ng kanyang bahay at tindahan. Kaya nag-evacuate na sila kahapon. Linggo, nag-umpisa na po yung ginawang daanan ng TDC dati, nung ginawa po nila yung dam. Tapos yun, unti-unti na po yun, nung Lunes, ganun din po. Tapos Martes ng gabi, malalaki na po yung bumabagsak na lupa. Tapos, Merkulis ng alas 2 ng madaling araw, bumagsak na pong tuluyan yung kalsada. Walang retaining, walang bahaging ito ng dike dahil dito noon dumadaan ang mga truck na gumawa ng dam. Kanina, binalikan ni Maribel ang ilan sa kanyang gamit. Sa kuwang ito ng kapitan ng barangay, makikita ang unti-unting pagguho ng dike. Sinubukan pa raw nilang maglagay ng sandbag pero tinangay din ang agos ng tubig. Pangamba ng opisyal, kapag tuluyang nasira ang dike, tiyak na babahain sila. Aabot daw ng mahigit 30,000 pamilya ang pwedeng maapektuhan. Lahat kaming magkakatabing barangay, gaya ng San Miguel, San Vicente, San Nicolas First, San Nicolas Second, hanggang doon sa Jasa Road. Yun ang apektado po, yung mga nasa ilalim. Ang Philippine National Police, magtatalaga na raw ng pulis sa lugar para magbantay. Ipinag-utos na raw ng provincial government ang lokal na DPWH dito na bilisan ng paglalagay ng sandbag, malalaking bato at lupa para hindi tuluyang mabutas ang dike. According sa napag-meeting, yun muna po ang feasible ngayong as according sa DPWH. Ang ilang residente, voluntaryo namang tinatanggal ang mga naipong water lily sa dam. Nakaharang kasi ang mga ito sa daluyan ng tubig. Kapag hindi ito natanggal, posibleng maipon ang tubig at raragasa patungo sa direksyon ng nasirang dike. Sa datos ng Pampanga PDRRMO, halos 600,000 residente mula sa mahigit 300 barangay ang apektado ng baha, kabilang sa nalubog ang Domingo B. Flores District Hospital sa Macabebe. Dahil dyan, tigil operasyon ng ospital. May setup na rin na Type 1 Fixed Medical Emergency Facility sa Santo Tomas Evacuation Center para sa mga pasyente ng naturang ospital. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Gumuho ang isang bahay na nasa tabi ng creek sa Maynila. Mabuti na lamang at nakalabas na ang mga residente bago ito tuluyang bumigay. Narito ang aking report. Nagtipon-tipon ng mga taga-barangay 684 sa Paco, Manila sa labas ng isang bahay sa Santiago Street na katabi ng creek. Bandang 3:30 ng hapon kahapon, nangyari na ang kanilang pinangangambahan. Mahigit 30 individual ang nakatira sa gumuhong bahay na gawa sa light materials. Ang pamilya ni Juan Dilubian ang nakatira sa ground floor, habang ang pamilya ng mga kapatid niya ang nasa second at third floor. May mga senyales daw na posibleng bumigay ang kanilang tirahan, kaya lahat daw sila ay nakalabas bago ito tuluyang bumagsak. Naririnig ko lumalangit-ngit lalo na pag naglalakad sila sa taas. Bandang 3 p.m. parang may nadulas ata sa taas. Parang nagalaw yung dingding dito.
parang napunit talaga yung hardiplex nila. Parang napupunit ng ganun. Tapos yung dos por dos na nakakapit dito sa side na to, parang natanggal na rin. Kaya pinalabas ni Mang Danilo ang lahat ng nasa loob ng kanilang bahay. May isang nandun sa taas, siguro puyat, pamangkin ko, ayaw. Yung nanay panik ng panik, gano'n, bumaba ka na. Tapos nung siguro hindi na nakatulog dahil kakakalabit, hindi na makakatulog, bumaba na. Pagbaba, siguro mga 4 o'clock na yun, nandiyan pa lang sa tindahan, bumagsak na, kabababa lang ng bata. Mag-aalas 2 po ng hapon, medyo tumatagilid na po yung bahay. Ang nandoon pong huling-huling bumaba po yung anak ko. Sa kabutihang palad, walang nasaktan sa insidente. Sa ngayon, pansamantalang naninirahan si Wandy at kanyang pamilya sa Barangay Multipurpose Hall. Gusto ni Wandy makapagtayo ng panibagong bahay sa parehong espasyo ng gumuho nilang bahay. Ever since naman yung condition ng creek, alam naman namin yan kasi since birth, talagang dito na ako sa ilog lumaki, nakatira. Ano po kung hindi kayo payagang magtayo dito? Yun lang. Siguro mapipilitan po kami mangupahan. Sa Maynila pa rin, sinamantala ng mga tauhan ng DPWH ang pagtigil ng ulan para magsagawa ng declogging operations sa kahabaan ng Padre Faura. Tinanggal nila ang mga burak at iba pang basura na bumabara sa daluyan ng tubig. Nagkaroon din ng declogging operation sa Santa Cruz at Tondo. Exit the vehicle! Viral ang videong yan ng isang lalaki na ilang beses sinapak ng mga pulis sa Florida sa Amerika. Matapos nito, inilabas ng Jacksonville Sheriff's Office ang videong kuha ng kanilang bodycam kung saan maririnig na ilang beses nilang pinakiusapang lumabas ang lalaki. Iginiit ng mga sangkot na pulis na wala silang nilabag. Base sa police report, sinabi ng isa sa mga pulis na inaabot ng lalaki ang isang lugar kung saan may kutsilyo. Pero pinabulaanan nito ng kampo ng lalaki at iginiit na hindi siya naging palaban. Inaresto ang lalaki at sinampahan ng patong-patong na reklamo kabilang ang resisting arrest, marijuana possession at pagmamaneho ng may suspendidong lisensya. Kinondena ng ilang civil rights advocates ang naging aksyon ng mga pulis. Nagkalat sa daan ang makapal na buhangin at mga batong inanod umano mula sa Bulkang Mayon. Sa Ginubatan, Albay, kasunod yan ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. Nagsagawa ng clearing operations sa ang lokal na pamahalaan para malinis ang daan. Inaalam pa ng research team ng FIVOLCS kung sa bulkan nga galing ang mga inanod na buhangin at bato. Nagbabala rin ng mga otoridad sa posibleng dahar kung magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan. Sa Legazpi City at Kamalig, sinagip ang ilang residenteng na-trap sa kani-kanilang bahay dahil sa pagbaha. Pansamantala silang nanunuluyan sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Kita ang pagtaas ng usok mula sa bumagsak na passenger plane sa Russia. Agad itong pinuntahan ng mga rescuer matapos mabataan ng isang helicopter ang nasusunog na katawan ng eroplano. Ayon sa Russian emergency officials, base sa inisyal na impormasyon, pinaniniwalaang nasawi ang lahat ng 49 na sakay nito, kabilang ang 5 bata. Patuloy ang investigasyon. Nagbayanihan ng ilang kapuso at sparkle artists para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. Katuwang nila rito ang GMA Kapuso Foundation. Isa na si Dingdong Dantes na namigay ng mga germicidal soap na panangga sa leptospirosis dulot ng baha. Tumulong din sina Sofia Pablo at Alan Ansay. Ramdam din ang spirit of bayanihan mula kay PBB Big Winner Mika Salamanca at kay Will Ashley na nag-volunteer sa isang soup kitchen sa Quezon City. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Tina Panganiban Perez para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.